ako po si Jonah. Nakikinig po ako ng Papa Dudut Stories, saka yung Papa Dudut kay Story. At shout out po sa family ko dyan sa Iloilo. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako po si Faila, isa ninyong listener mula dito sa Caloocan City. Kung titingnan mo, ang mga daliri ko ay puro hiwaya ng kutsilyo at paltos mula sa talsik ng mantika. Hindi ako nagreklamo. Proud ako dito. Ito ang badge of honor ko bilang anak ng may-ari ng kainan sa kanto. Sa totoo lang, simula nang naitayo itong karinderya namin sa tapat ng lumang bodega sa Caloocan, ay wala na akong ibang naging buhay kundi ang magluto. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na ako, habang ang karamihan sa inyo ay mahimbing pang nananaginip o kaya naman ay pauwi pa lamang galing sa shift sa BPO. Ako ay nakikipagbugbuga na sa 50 kilo ng karneng baboy at baka. Faila, yung apoy ng kalan hinaan mo ng kaunti, masusunog yung ginigisa mong bawang. Sigaw ni Papa mula sa labas habang nag-aayos siya ng mga lamesa at ng mga upuan. Opo pa, alam ko po, sagot ko naman habang mabilis na hinahalo ang higanting tumpok ng bawang sa kawali. Papadudot ang simoy ng bawang at sibuyas na nagigisa sa umaga ang nagsisilbing alarm clock ko. Yun yung amoy na nagsasabing hoy gising na at may pera tayong kailangang kitain. Masaya ang trabaho ko. Conversational lang kami lagi ni Papa. Tawanan, asaran at kwentuhan tungkol sa mga suki naming dumarating tuwing 6:00 ng umaga para mag-almusal ng sinangag at mainit na ulam. Pero netong nakaraang Martes, nagsimulang magbago ang lahat. Nagluluto ako ng menudo, yung espesyal namin na maraming atay at siksik sa sarsa. Tinikman ko ito bago ko isalin sa malaking stainless tray. Lasang-lasa ko yung tamis ng pimiento at yung anghang ng paminta. Perfect! Nilapag ko ang tray sa display counter at bumalik sa loob para asikasuhin ang susunod na ulam, ang aming best seller na dinuguan. Paglipas ng 10 minuto ay lumabas si Papa para sandukan ang unang customer, si Mang Karding na driver ng jeep. Faila, halika rito, tawag ni Papa. Medyo seryoso ang boses niya kaya kinabahan ako. Bakit pa? Tikman mo itong menudo mo. Parang may mali, sabi ni Papa habang nakakunot ang noo. Kumuha ako ng kutsara at sumalok ng kaunting sarsa. Laking gulat ko, wala na yung linamnam. Para siyang ulam na hinaluan ng maraming tubig na galing sa gripo. Pero ang mas nakapagtataka ay bakit parang may mga mapuputing bahid sa gilid ng tray. Para siyang laway na natuyo, yung parang marka ng dila na sumayad sa ibabaw ng sarsa. Imposible to. Kakaluto ko lang nito. Siksik po ito ng mga Ricardos. Depensa ko.
Pero nung tinikman ko ulit ito ay totoo. Tumabang siya na parang hinigop yung kaluluwa ng ulam. Pinabayaan ko muna, akala ko ay baka nagkakamali lamang ako ng timpla dahil puyat ako. Pero nang sumunod na araw ay mas lumala ang sitwasyon. Madaling araw ulit, Papa Dudut, habang nag-iisa ako sa kusina at naghihiwa ng papaya para sa tinola ay bigla na lamang tumahimik ang paligid. Alam niyo yung feeling na kahit maingay yung kumukulong tubig ay parang may biglang bumalot na katahimikan na nakabibingi. At kasabay noon ang lamig. Hindi ito yung lamig ng aircon ha. Wala kaming aircon sa kusina dahil impyerno sa init dito. Pero yung lamig na naramdaman ko ay parang galing sa loob ng freezer na itinapat sa bato ko. Tumayo ang lahat ng balahibo ko sa braso. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo. Lumingon ako sa gawing kanan doon sa kinakalagyan ng bagong saing na kanin at ng tray ng kaldereta na kakaahon ko lamang. May nakita ako. Isang figura ng matanda. Hindi siya solid na tao pero hindi rin siya parang usok lang. Para siyang blurred na litrato na gumagalaw. Nakasando siyang kupas at ang balat niya ay parang kulay ng abo. Nakatayo siya sa harapan ng kaldereta ko. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang nakakakilabot sa lahat ay ang ginawa niya. Inilapat niya ang mukha niya sa mainit na kaldereta. Yung umuusok pa ha. At dahang-dahang nilabas niya ang dila niya. Ang haba, Papa Dudut. Hindi normal na dila ng tao. Parang dila ng sawa na kulay ubi itim. Dinilaan niya ang ibabaw ng ulam ko. Mahaba, mabagal at parang ninanamnam niya ang bawat butil ng taba at sarsa. Habang dinidilaan niya ay nakikita ko ang pagbabago sa ulam. Yung matingkad na kulay pula ng sarsa ay unti-unting namumutla. Parang hinuhubara ng kulay at lasa sa bawat dila noong nilalang. Hoy! Sa wakas ay lumabas din ang boses ko. Sa isang iglap ay lumingon ang matanda sa akin. Wala siyang puti sa mata at puro itim lang. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng dilaw ng ngipin at tumutulo pang sarsa ng kaldereta sa gilid ng labi niya. Pagkurap ko ay wala na siya. Nanginginig ang tuhod kong lumapit sa kaldereta. Sumalok ako ng kaunti at tinikman ko. Walang lasa. Para akong kumain ng karton na binasa ng tubig. Naupo ako sa sahig ng kusina at doon ko na-realize na hindi lang pala pagod ang kalaban ko rito sa kainan. May suki kaming hindi nagbabayad. At ang ninanakaw niya ay hindi lang ang pera namin kundi ang mismong buhay ng mga luto ko. Ng mga panahong yon, Papa Dudut, ay isa lamang ang problema ko, paano ko ito sasabihin kay Papa nang hindi ako nagmumukhang baliw. Paano ko ipapaliwanag na may multong dila ng dila sa paninda namin. Dito ko na naramdaman na ang dati masayang kusina ay naging isang malaking bitag ng takot. Papa Dudut, buong magdamag akong hindi nakatulog. Pagkatapos ng insidente sa kaldereta, nakatitig lamang ako sa kisame ng kwarto namin. Iniisip kong paano ko kakausapin si Papa. Alam mo naman ang mga matatanda, hindi ba? Kapag sinabi mong may multo ay sasabihan ka lang na magdasal ka o kaya ay huwag kang manood ng mga horror bago matulog. Kaya bago mag-alas 3 ng madaling araw, nag-decide ako. Ako ang gagawa ng paraan kung gusto ng multong to ng dila. Ibibigay ko sa kanya ang lasang hinding-hindi niya makakalimutan.
O Faila, bakit parang namumugto ang mata mo? Nagpuyat ka na naman ba sa cellphone? Tanong ni Papa pagpasok niya sa kusina. Nagkape na siya, yung barako na sobrang tapang. Kasing tapang ng loob ko ngayong umaga. Hindi pa, nag-iisip lang ako ng bagong strategy para sa paninda natin. Sagot ko habang naglalabas ng mga sangkap. Ngayong umaga, ang menu namin ay bopis, ginisang ampalaya at ang pamatay kong adobo. Pero bago ko simulan ang pag-isa ay may kinuha ko sa ilalim ng lababo. Isang supot ng rock salt na pinatiri ko muna sa harapan ng altar namin sa itaas. At isang tumpok ng luyang dilaw na kasing laki ng kamao ko. Sabi kasi ng lola ko noon ay ayaw daw ng mga hindi nakikita ang matatapang na amoy at alak. Pa, ako na muna rito sa loob ha. Doon ka muna sa labas. Magpunas ka ng mga display cabinet. Gusto ko yung malinis na malinis bago dumating ang mga customers. Pagtataboy ko kay Papa. Kailangan kasi ng privacy para sa exorcism ko gamit ang sangkap. Nung nakalabas na si Papa, sinimulan ko na. Naglagay ako ng makapal na guhit ng asin sa lahat ng bintana at pinto ng kusina. Pagkatapos, bawat ulam na lulutuin ko ay dinodoble ko ang dami ng luya. Yung bopis, ginawa ko talagang maanghang. Yung tipong pagtigim mo ay mararamdaman mo ang apoy hanggang sa kuko mo sa paa. Tingnan natin kung dilaan mo pa ito. Matandang mahaba ang dila. Bulong ko sa sarili ko habang hinahalo ang bopis. Habang umuusok ang kawali ay biglang dumaan na naman ang pamilyar na lamig. Alam mo yung feeling na kahit tapat ka sa apoy ng kalan ay parang nakasawsaw sa yelo ang likuran mo. Yun na yun. Alam kong nandun na siya sa likod ko. Hindi ako lumingon kaagad. Hinintay ko siyang lumapit doon sa tray ng bopis. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang anino. Dahan-dahan lumabas na naman ang mahaba at kulay ubi niyang dila. Parang rubber na humahaba. Gumagapang papunta sa mainit na sarsa. Sige, dila pa, sa isip ko. Noong dumikit na ang dila niya sa bopis ay biglang nagkaroon ng tunog. Parang karneng nilagay sa sobrang init na plancha. Umusok ang dila ng matanda. Napaatras siya at naglabas ng isang impit na ungol na parang asong naiipit ang buntot. Ano, masarap ba? Hinarap ko na siya. Pero imbis na matakot o mawala ay lalo nanlisik ang itim niyang mga mata. Nagbago ang itsura niya, yung dating matandang mukhang kawawa ay naging parang galit na aswang. Ang dila niya imbis na mapasok, biglang namuti. Parang naging kristal na yelo. At ang mas malala pa ay bawat ulam na nilagyan ko ng asin at luya ay biglang nag-iba ang amoy. Yung mabangong gisa ay naging amoy imbornal. Walang iyang multo to. Sinasabutay ako. Sigaw ko. Biglang pumasok si Papa. Faila, anong nangyayari dito? Bakit amoy nabubulok na kung ano sa kusina? Tumingin ako sa paligid, wala na yung multo. Pero yung mga niluto ko, lahat sila ay naging kulay abo. Sayang ang mga sangkap. Sayang ang pagod ko. Napaiyak na ako sa inis at takot. Pa, may multo dito. Nakikita ko siya. Dinidilaan niya yung mga ulam natin kaya nawawala ng lasa. Sinubukan ko siyang tabuyin ng asin pero lalo siyang nagalit. Dire-diretso kong sabi habang humihikbi. Inasahan ko na tatawanan ako ni Papa pero hindi. Bigla siyang naupo sa bangko at napahawak sa ulo niya. Ang mukha ni Papa ay parang tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 minuto. Faila, hindi mo sana ginawa yun. Mahinang sabi ni Papa. Bakit pa, anong meron? Tumingin si Papa sa lumang bodega sa tapat namin. Ang lupang ito ay hindi lang basta pwesto ng karinderya. Dati itong pag-aari ni Mang Ambo.
Siya ang pinakamagaling na cook sa buong distrito ng panahon na yan. Pero nung namatay siya, wala siyang naging tagapagmana kundi ang mga recipe niya na naiwan sa akin. Sa'yo pa? Bakit sa'yo? Tanong ko. Dahil ako ang huling taong kasama niya bago siya nalagutan ng hininga. At may isang bagay akong hindi nagawa para sa kanya. Isang pangako na hanggang ngayon ay hindi ko matupad-tupad. Sabi ni Papa habang nanginginig na ang boses. Doon ko na-realize na yung plot twist ay hindi lang tungkol sa multo. May kinalaman ito sa nakaraan ni Papa at sa isang sikretong sangkap na hindi basta-basta nabibili sa palengke. At habang nag-uusap kami ay naramdaman ko na naman ang lamig. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang sa likod ko. Parang nasa loob na siya ng bawat kaldero ko. Naghihintay ng susunod na ihahain ko. Anong pangako yun pa? Tanong ko. Bago pa makasagot si Papa ay biglang bumukas ng malakas ang pinto ng karinderya. Kahit na wala namang hangin sa labas at sa sahig. May nakita akong mga basang marka ng dila na papunta sa direksyon ng kinakalagyan ng aming mga itlog at harina. Parang sinasabi ng multo na, "Huwag mo kong hamunin, bata. Hindi mo alam ang nilalaro mo." Pero hindi na namin pinansin ang multo at sa halip ay naglinis na lamang kami ng kainan. Itinapon na lang namin ang mga nasayang na ulam at nagrag talaga ako ng sahig na may sabon para mawala ang amoy ng imburnal. Samantala, Papa Dudut, dahil sa nangyari sa bopis at adobo kong naging amoy imburnal, ay napilitan kaming magsarado ni Papa ng isang araw. Ang hirap mag-explain sa mga suki namin. Pasensya naman, Karding, sumabog kasi yung gripo. Pagsisinungaling ni Papa habang nakatingin ako sa kanya ng makahulugan. Noong kaming dalawa na lamang ang naiwan sa kusina ay doon ko na siya hinarap, Papa Dudut. Pa, ano na? Anong pangako yun at bakit kailangang dilaan ni Mang Ambo yung mga luto ko? Nakakadiri na, nakakatakot pa. Ang sabi ko habang naglilinis ng mga kalderong napanis sa hindi maipaliwanag na paraan. Huminga ng malalim si Papa. Kumuha siya ng isang lumang lata ng biskwit sa itaas ng cabinet. Pagbukas niya ay may isang pirasong papel doon na sobrang dilaw sa kalumaan. Parang konti na lamang ay magiging abo na. Faila, si Mang Ambo ay namatay siya sa gutom. Literal na gutom. Nung huling mga araw niya ay nagkaroon siya ng sakit na kahit na anong kainin niya ay wala siyang malasahan. Sabi ng mga doktor ay nerves daw sa dila, pero sabi ng mga matatanda ay nakulam daw siya ng isang karibal na cook na nainggit sa sarap ng luto niya. Ang kwento pa ni Papa. Tapos ano pong kinalaman mo? Tanong ko. Bago siya mamatay ay binigay niya sa akin ang recipe ng ultimate kare-kare. Sabi niya kung maluluto ko raw ito ng tama at may papakain sa kanya bago siya malagutan ng hininga ay matatahimik ang kaluluwa niya. Pero Faila, hindi ko nagawa. Nataranta ako. Hindi ko nahanap yung huling sangkap. Namatay siyang dilatang mata at nakalabas ang dila at tila naghahanap ng lasang hindi niya nararamdaman at nalalasahan. Nanindig ang balahibo ko, Papa Dudut. Kaya pala dila siya ng dila sa paninda namin ay naghahanap siya ng lasa. Ninakaw niya yung linamnam para subukang mabusog ang kaluluwa niyang tuyot na tuyot. Ano yung huling sangkap pa? Tumingin si Papa sa papel. Dito nakasulat. Luhang galing sa pagpapakumbaba at pawis ng pagsisikap. Akala ko nung una ay tula lang yon. Akala ko ay joke lang. Pero noong sinubukan kong lutuin yon noon ay palaging tumatabang. Hanggang sa sumuko na ako at tinayo na lang itong karinderya.
So ibig niya bang sabihin kaya niya dinidilaan yung luto ko kasi akala niya mahanap niya doon ang kulang na sangkap? Siguro, sagot ni Papa. At hanggat hindi natin na ibibigay ang tamang timpla ay hindi siya titigil. Baka mamaya pati tayo ay dilaan na rin niya. Pa, iluluto natin yung kare-kare ngayon din. Pero gagawin nating conversational ang approach. Kakausapin natin siya habang nagluluto tayo. Walang asin, walang luya na pangtaboy, respeto lang. Sinimulan namin ang pagluluto bandang 11:00 ng gabi. Ang dilim sa labas at ang tanging liwanag ay galing sa bumbilya ng kusina at ang apoy sa kalan. Inihanda ko ang mani, dinikdik ko ng maigi hanggang sa lumabas ang sariling mantika nito. Si Papa naman ang nagasikaso sa tuwalya ng baka. Habang nagigisa ako ay naramdaman ko na naman siya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi lang isa. Parang may mga anino sa bawat kanto ng kusina. Mang Ambo, tawag ko at nanginginig ang boses ko pero nilakasan ko ang loob ko. Mang Ambo, lulutuin namin to para sa inyo. Huwag niyo naman po sanang dilaan yung paninda namin sa umaga para sa inyo itong kawaling ito. Biglang humangin ng malakas. Yung mga sandok na nakasabit ay nagumpisang mag-umpugan. Parang palakpakan na nakakatakot. Lumitaw siya sa tabi ng kalan at nakita ko naman yung dila niyang mahaba. Pero ngayon imbes na itim ay parang nagliliwanag ito ng kaunting asul. Nilapit niya ang mukha niya sa kumukulong sarsa ng kare-kare. Pa, yung sangkap, yung luha at pawis, sigaw ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, medyo napataas ako ng kilay nung ma-realize ko yon. Imagine, luha at pawis. Very unsanitary. Pero yun ang gusto ng multo kaya pinagbigyan na namin. Sa kabilang banda, si Papa naman sa sobrang kaba at pagod ay talagang naiyak na. At ang butil ng pawis niya sa noo ay tumalsik na sa lapag. Kumuha ako ng maliit na sandok. Mang Ambo, heto na po, sabi ko habang inaalay ang unang tikim. Dahan-dahan, dinala nung multo yung dila niya sa sandok. Buong buhay ko hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito kalapit. Nakita ko ang bawat ugat ng dila niya. Noong dumapo ang dila niya sa kare-kare, tumigil ang lahat, tumigil ang hangin. Tumigil ang tunog ng mga sandok. Pumikit ang multo at sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang ngumuya. Kahit wala siyang solidong katawan ay parang ninanamnam niya ang bawat texture ng mani at lambot ng baka. Pero heto ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Nung idinilat niya ang mata niya ay hindi siya naglaho, imbis na mawala na parang bula dahil solve na ang problema, tumingin siya sa akin at nagsalita. Kulang ng bagoong, bulong niya. Ano? Muntik na akong mapamura. Nag-emote na kami, nag-iyakan na kami ni Papa tapos bagoong lang ang kulang. Ang tunay na bagoong ay hindi nabibili sa palengke. Ito ay dapat galing sa puso ng isang kaaway. Dagdag pa ni Mang Ambo. Tumingin ako kay Papa, tumingin si Papa sa akin. Kaaway? Sino naman ang kaaway namin? Ang tanging kaaway lang namin ay yung karinderya sa kabilang kanto na laging nagpapatugtog ng malakas kahit na madaling araw. Wait, bigla ko naalala yung may-ari ng karinderya sa kabila na si Aling Nena. Pa, sabi ko, huwag mong sabihin, o Faila, buntong hininga ni Papa. Si Aling Nena, siya ang dating asawa ni Mang Ambo na humiwalay sa kanya at ninakaw ang recipe ng bagoong. Doon ko na-realize ang misyon namin ay hindi lang pala pagluluto. Kailangan naming makipag-ayos sa karibal para makuha ang huling piraso ng puzzle. At ang multo ni Mang Ambo, nakatambay lang siya ngayon sa ibabaw ng refrigerator namin at hinihintay ang susunod na galawan namin. Pa, seryoso ba to? Kailangan nating pumunta kay Aling Nena para lamang sa bagoong. Tanong ko habang nakatingin kay Mang Ambo na ngayon ay parang nag-relax na lamang sa ibabaw ng ref namin. Nakalawit pa rin ang dila niya. Pero parang mas kalmado na siya ngayon kumpara noong nakaraang gabi. Wala tayong choice, Faila.
Kung gusto nating tumigil na siya sa pagdila sa mga tinda natin at matahimik na siya nang tuluyan ay kailangan nating makuha ang bagoong ni Nena. Sagot ni Papa habang naghahanap ng t-shirt na isusuot. Pero alam mo naman yon, hindi magbibigay yon. Galit sa akin yon dahil akala niya ay kinukonsinti ko ang pagiging babaero ni Ambo noon. Wait, babaero pala si Mang Ambo? Halos mapasigaw ako. Tumingin ako sa multo at nag-iwas siya ng tingin, parang nahiya bigla. Mabang kwento, Faila. Huwag na nating palalimin ang drama ng past nila. Ang mahalaga ay makuha natin ang bagoong, sabi ni Papa sabay hila sa akin palabas. Alas 4 na ng madaling araw, bukas na ang karinderya ni Aling Nena sa kabilang kanto. Amoy na amoy ang sinangag nila mula rito. Maganda ang pwesto nila, maliwanag, maraming kulay at higit sa lahat ay walang multong dumidila sa ulam sa pagkakaalam ko. Pagpasok namin ay nakita namin si Aling Nena na nag-aayos ng mga baso. Nung makita niya kami biglang nagiba ang aura niya. Yung ngiti niya para sa mga customer ay naging isang matalim na irap. O anong ginagawa ng mag-amang magnanakaw dito? Bungad niya. Grabe, wala pang good morning, magnanakaw ka agad. Nena, kailangan namin ng bagoong mo. Diretso at walang paligoy-ligoy na sabi ni Papa. Tumawa ng nakakaloko si Aling Nena. Bagoong? Pagkatapos ninyong kunin ang pwesto sa tapat ng bodega na dapat ay sa akin? Pagkatapos mong kampihan ng walang hiya kong asawa noon? Ngayon ay pupunta ka dito para sa bagoong ko? Nena, hindi para sa amin to. Para kay Ambo ito. Mahina ang sabi ni Papa. Biglang tumahimik ang paligid, duminto si Aling Nena sa pagpupunas. Anong sabi mo kay Ambo? Patay na si Ambo. Berting, 5 taon na siyang nasa ilalim ng lupa. Nandun siya sa amin, Nena. Dinidilaan niya yung mga ulam namin. Hindi siya matahimik dahil hindi niya matikman yung kare-kare na may bagoong mo. Paliwanag ko naman. Tumingin sa akin si Aling Nena, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Faila anak, huwag kang magmana sa papa mo na puro imbento ang kwento ha. Kung gusto nyo ng bagoong, bumili kayo sa palengke. Pero bago pa kami makasagot ay biglang may nangyari. Ang mga sandok sa loob ng karinderya ni Aling Nena ay biglang nagumpisa gumubalaw. Ang mga plato sa display ay nag-vibrate na parang may dumaan na dambuhalang truck. At ang pinakamatindi, ang lahat ng bagoong na nakalagay sa mga bote sa shelf ay biglang bumukas ng sabay-sabay. Isang pamilyar na lamig ang bumalot sa amin. Alam ko yon. Sumunod sa amin si Mang Ambo at hindi siya nakatiis, gusto niya yatang personal niyang makuha ang kagustuhan niya. Nakita ko ang anino ni Mang Ambo na tumabi kay Aling Nena. Hindi siya nakikita ni Aling Nena. Pero ramdam niya ang lamig at nakita ko ang dila ni Mang Ambo na dahan-dahang lumapit sa tenga ni Aling Nena. Nena? Bulong ng hangin. Boses ni Mang Ambo yun. Nabitawan ni Aling Nena ang hawak niyang baso. Basag. Namutla siya ng sobra. Parang naging kulay ng nilabhan na basahan. Ambo, mahinang tawag niya. Ikaw ba yon? Biglang bumukas ang gripo sa lababo kahit na walang naghigpit. Ang tubig na lumalabas imbes na diretso sa kanal ay bumuo ng isang hugis sa sahig. Isang hugis ng puso na may nakasulat na bagoong ngayon na. Nanginig na kinuha ni Aling Nena ang isang maliit na garapon mula sa pinaka-ilalim ng kanyang counter. Heto ang original na recipe. Ang bagoong ng pag-ibig at bait. Sabi mo noon ay ito lang ang nagpapasaya sa'yo. Inabot ni Aling Nena ang garapon kay Papa. Habang hawak ni Papa ang bagoong ay nakita ko si Mang Ambo na parang gustong yumakap kay Aling Nena. Pero hindi niya magawa, lumusot lang ang katawan niya. Isang malungkot na eksena, Papa Dudut. Sino ba namang mag-aakala na sa gitna ng katatakutan ay may ganong klase ng drama? Salamat Nena, sabi ni Papa. Umalis na kayo at sabihin mo sa kanya na huwag na siyang babalik dito. Tatakot ang mga customers ko. Sigaw ni Aling Nena pero nakita ko ang luha sa mga mata niya. Pagbalik namin sa kusina ay handa na ang lahat. Ang kare-kare ay umuusok pa rin.
Inihanda ko ang plato at nilagay ko ang kanin, ang malambot na tuwalya ng baka, ang sitaw, ang talong at sa gilid ang bagoong ni Aling Nena. Heto namang ambo, sabi ko. Lumapit ang multo, nilabas niya ang dila niya. Hindi na ito mahaba at nakakatakot. Parang naging normal na dila na lamang siya. Dinilaan niya ang bagoong kasamang sarsa ng kare-kare. 1 minuto kaming nanahimik ni Papa. Pinanood namin ang multo. Unti-unting nagbago ang kulay ni Mang Ambo. Mula sa pagiging kulay abo ay parang nagkaroon siya ng kulay ng buhay. Ngumiti siya sa amin isang totoong ngiti. Walang tumutulong sarsa. Walang dilaw ng ngipin. Salamat, sabi pa niya. At sa isang iglap, naging libo-libong maliliit na liwanag siya na parang mga alitaptap hanggang sa mawala siya ng tuluyan sa bubong ng aming kusina. Wala na siya pa, sabi ko habang napapaupo sa sahig. Oo, Faila, wala na siya, sagot pa ni Papa. Kinabukasan, noong magbubukas na kami ng kainan, dagsaang tao. Masasarap ang pagkain pero syempre hindi namin ilagay sa pagkain namin yung secret recipe na hinalo namin sa kare-kare ni Mang Ambo. Yung recipe talaga namin ang gamit namin, yung sanitize at malinis na syempre. At yun na nga papadudot sari-saring papuri ang natanggap namin ni Papa. Hindi nagtagal ay lumaki ang kainan namin dahil lahat ng kinita namin ni Papa ay napunta sa renovation. Sa ngayon ay hindi lang kami basta kainan dahil matatagpuan na rin kami sa mga food delivery apps. Marami na rin kaming tauhan at higit sa lahat ay nakapundar na kami ng bagong bahay at sasakyan. Dahil sa negosyo naming nagsimula sa isang secret recipe. Papadudot, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Muli ay maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Faila. Maraming salamat sa iyo, Faila, sa pag-share mo ng iyong kwento sa ating programa. Bago tayo mag-ending, gusto ko lang pong i-remind ang lahat na be part of the show sa pamamagitan po ng pagpo-post ng inyong mga komento at pag-share po nito. Malaking bagay po yun para sa amin. Ang aral ng kwento ni Faila at ng multo ni Mang Ambo ay umiikot sa kahalagahan ng pagtatama at ng mga pagkakamali ng nakaraan at ang kapangyarihan ng pag-unawa. Ipinapakita nito na ang mga multo sa ating buhay, maging ito man ay totoong kaluluwa o mga alaala ng pagsisisi, ay madalas na nagpaparamdam lamang dahil meron silang mga hindi natapos na usapin o mga pangakong napako na. Sa pamamagitan ng pagharap ni Faila sa katotohanan ng may respeto at malasakit imbis na maramdaman ang takot, napatunayan na ang pakikinig at pagbibigay ng nararapat na atensyon ang susi upang makamit ang tunay na kapayapaan. Higit sa lahat ay tinuturo nito na ang tagumpay sa buhay natin, tulad ng masarap na luto sa karinderya, ay hindi po lamang nakadepende sa husay ng kamay kundi sa katapatan ng iyong puso at sa kakayahang makipagayos kahit sa mga taong itinuring na nating mga kaaway. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po